Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mga kaibigan, maayong hapon, kaninyong tanan, di anabunta sa atong tulamanon, ang Radio Mindanao. Kumusta mo karong panahon na mga kaigsunan, karong taknaa, o kami lang gihapon, ang hinaot nga nalang gihapon ta sa maayong panglawas, sa maayong panghunahuna, sa maayong pangisip, sa mananang maayong hinaot nga ang tanan magmalipayon, ang tanan lipay nakakaon na karong adlaw o karong hapuna o ang uban po nga pa nakakaon sigilan kay kanang makakaon na ta karong taon-taon kay maubos tatay, maubos nanay, gikan sa laba, gikan sa dagat o gikan ba sa bukid asa bagikan, basta hulat-hulat lang ta makakaon lang gihapon ta ninyong tanan. So kini lang gihapon si Abdel Disa, moingon kaninyong maayong hapon kaninyong tanan. O salamat sa inyong pagpaminaw diri sa mua. Alright, sang mainit na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa. Ang programa ng bayan ng Radyo Mindanao. Tonya Lingkod, Dalosinto. Isang oras na naman tayo magsasama-sama mga kaibigan. Kuro-kuro, haka-haka, opinyon at pambabola. Ay, huwag niyong paniniwalaan itong sabi namin, huwag niyong didibdibin. Masakit sa puso yan. Ay, bago ang lahat, brother, Belardo, pati mo natin yung taga-Basilan. Ay, kanina pa text dyan. Mao. Binabati namin yung taga-Basilan, mga kaibigan. Assalamualaikum, buenas tardes. At syempre sa Sulu Province, mga taymanghod na ako, mga tausog. Governor Toto Tan, the ever hardworking, debonair, sportsman, lahat na. Si Al Francis Salinas, yung official photographer ni Governor Toto Tan. Sir, good afternoon. Si Bong Abing, yung PIO, asan ka na ba? Si Saikin Suko, dyan sa Office of the Provincial Governor. At syempre si Governor Sakurtan, sir. Good afternoon, Papang. Assalamualaikum. Ay, si Papang, may mga bisita yung Sulu ngayon, mga kaibigan. Nandoon yung mga film crew ng isang Chinese production company at gumagawa ng documentary tungkol sa mga Chinese trader noon. Alam nyo mga kaibigan, yung Sulu ano yan talagang sentro ng kalakalan yan. Nagpupunta dyan dati mga incheck, mga gamit nila, mga junk. Hindi yung junk ng mga basura. Ito yung mga trading ship nila. Hanggang ngayon mga kaibigan, meron pang mga junk dyan sa Hong Kong. Napakadami sa Victoria Harbor. At kasama sa documentary, si Papang Sakurtan. Si Dr. Sakurtan, dating governor ng Sulu Province. Si Datu Shabandar. Talaga naman, galing. So congratulations kay former Governor Sakurtan, kay Papang. At may ginagawang documentary ang isang malaking Chinese production outfit tungkol sa history ng Sulu, ng mga sultan at ng mga Chinese trader. Napaka-rich ang history talaga ng Sulu. Napakakulay, napakagaling. At syempre sa Tawi-Tawi, binabati natin dyan yung mga nagmamining. Huy! Tuloy pa rin ba yung pagmamining ninyo ng mga nickel? Kung imagine, mining, nickel mining.
Kung maririnig to na ibang tao, akala nila naguhukay lang, kinukuha yung nickel. Hindi. Ang kinukuha dyan, yung mga lupa mismo. Kaya kita nyo yung mga lugar dyan, ay naku, patag na. Dapat napapakinggan to ni Secretary Royce Matu ng Department of Environment and Natural Resources. Sa mga kaibigan natin, gusto nyo makita yung mga larawan ng mga nawasak na mga lugar dyan, pumunta kayo sa Facebook account ng It's More Fun in Tawi-Tawi. At makikita nyo yung pinsala na dinulot ng nickel mining dyan sa Tawi-Tawi. May mga isla dyan, nako. Imagine yung lupa mismo kinukuha, sinasakay sa malalaking barge. Araw-araw daw, linggo-linggo, dami nagpupunta mga barge dyan. Siguro sa isang linggo, mga 10 daw. Okay. Ayan ang ating nakukuhang feedback dyan sa Tawi-Tawi. At papunta sa China, itong mga lupa, mga pulang lupa. At doon ay kinukuha, ina-extract ang nickel. Wala tayong marinig sa gobernador dyan. Bakit ba? Mga mayor. Nagsusumbong sa atin yung mga concerned citizen dyan. Daming problema yata sa Tawi-Tawi. Bakit? Akala natin wala ang problema dyan. Hindi yata napupuntahan yan ng mga DENR officials, di ba mga kaibigan? Yan ang problema dyan. Kung walang sumbong, gikan sa mga opisyalis diyan. Hindi natin malalaman yan. Pila ba? Oo. Pero kailangan mga kaibigan, ito para sa inyong kapakanan, bumisita kayo sa Facebook ng It's More Fun in Tawi-Tawi. Scroll nyo lang pababa at makikita nyo yung larawan doon ng matinding pagkakawasak ng kalikasan dahil sa mga minero. Ito pa, meron pang nagsumbong. Sabi niya, isa po ako sa mga nakapasa sa 2000 Civil Service Examination sa Bonggao, Tawi-Tawi. Lumabas po ang result namin by December of last year at every month po kaming bumibisita sa Tawi-Tawi Field Office. But until now, di pa rin po dumadating ang aming mga certificates and ID. Ang binigay lang daw ay temporary certificates at renewable every 2 years. Ano ba naman yan? Bakit gano'n? Bakit every 2 years yan? Ang daming, alam nyo mga kaibigan, maraming nagsusumbong sa atin yan. Ito pa, galing pa sa Tawi-Tawi to. Ibig sabihin na napakalakas ng radyo natin, yung Radyo Mindanao mga kaibigan, talagang dinig na dinig sa Tawi-Tawi. Siguradong itong mga nagbibigay sa atin ng informasyon, nakikinig ngayon. So good afternoon sa inyo dyan. At pakinggan niyo lamang itong Radyo Mindanao dito sa DXXX RPN sa Buanga City. Sabi niya, isa sa mga permanent teachers na advisors ng grade 6 dyan sa isang paaralan sa Barangay Lagasan, itong Muhammad Sali Elementary School. Yung isang teacher daw nagtuturo sa private school. Kaya nawawalan siya ng oras upang magturo sa kanyang sariling eskwelahan. Unfair naman daw sa ibang mga teachers. Napakahirap yata ng buhay ngayon. So kailangan rumakit, kailangan sumideline. So sideline na rin kayo. Mag-tutor kayo every month. Ako maganda, singilin nyo yung isi-tutor nyo, 5,000 naman to, 3,500. Ayos na yan. Ito pa, isang sumbong. Ang dami nagte-text sa atin. May mga nagbebenta pa rin ng shabu dito sa Bonggao. Particularly sa Lumboy, Barangay Nalil at Barangay Village, Barangay Luok, Bangka. Kasi marami pang nakikita mga kabataan ang gumagamit ng shabu. Wala bang oplan tokhang dyan? Ano ba ginagawa ng PNP dyan? Tsaka ng mga barangay kapitan? Meron na naman pumasok. Ang daming lakas. Isa po akong magulang na member ng PTCA. Ano ba itong PTCA? Parent Teachers Association ba to or what? Dito sa Abdul Manap Basal Elementary School sa Barangay Lakit-Lakit, Bonggao. Ang isa po sa mga teachers namin dito na advisors ng grade 4 ay laging absent. Isang beses lang po sa isang linggo. Kung nakikita sa kanyang school.
At kung mag-report daw kahit once a week, lagi namang late. Hala kayo. Ang daming teachers nagsusumbong sa atin. Ay, nakakawawa. Oh, bakit ang dami sunod-sunod ito pa isa mga kaibigan from Concerned Citizen. Huwag niyo pong babanggitin ang aking pangalan for security reason, of course. Hindi pa po approve as of now ang 4 months maternity leave for female government employees. Pero ang isa sa mga teachers ng Bonggao District sa Department of Education ay hindi na rin nag-report matapos ng kanyang 2 months leave. Bakit? Baka naman maawol siya. Binigay niya sa atin yung pangalan ng teacher pero wag po natin banggitin. Para ano. Dito sila dahil dito sila signal doon sa kanila. Tayo lang siguro nakakaabot doon. Otherwise, na-pick up na to ng brigada, ng e-media, at iba pang radyo ng bayan. Dito lang yan sila Tayo, aabot natin ng layo-layo Tama. Grabe naman. Daming sumbong ito pa, may pumasok na naman. Magandang hapon sa inyo dyan sa Radyo Mindanao. Araw-araw po kaming nakikinig sa inyong programa. Napaka-informative po. Good luck po sa inyong lahat dyan at supported namin kayo. Thank you. Sabi pa niya, may sumbong siya. Marami pong lansya na nagbabackdoor doon sa Laon, Tabawan, sa Bintaulan, sa South Ubian, patungong Sabah, Malaysia. Hoy, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Task Force Tawi-Tawi, ano ba naman? Tuloy-tuloy daw yung pagsibat ng mga jongkong siguro to. Ito lang ng mga lansya. Backdoor dyan sa Laon, Tabawan at Bintaulan sa South Ubian. Tawi-tawi, papuntang Sabah, Malaysia. Isa sa mga biyahero na nag-backdoor patungong Sabah, Malaysia via Laon, Tabawan, South Ubian ay nagngangalang ito may binigay. Bakit ba nakakaano to? Bakit naman nakakalusot to? Di ba mga kaibigan? Ito, ang dami sumbong. Isa po akong government employee. Wag na lang po niyong banggitin ang aking ahensya pinagtatrabahuhan. Ang ilan din sa mga contractual employees ng provincial capital ng Tawi-Tawi na naka-assign sa Simunul. Sa munisipyo ng Simunul ay laging nandirito sa Bonggao. Hindi raw nag-report sa kanilang areas of assignment. Governor, ano ba to? Ito pa, dami pang pasok. Isa po akong residente ng Laon, Tabawan, South Ubian. Ang bilis yung nire-report natin na backdoor ng mga lansya papuntang Sabah sa South Ubian, sa Laon, Tabawan. Ito, may nag-text na. Bakit po, sa Laon, Tabawan to? Bakit po karamihan sa mga community organizers ng Department of Social Welfare and Development sa Tawi-Tawi na-assign dito sa amin ay palaging nakikita, nakatira sa Bonggao? Ang ilan po ay nakita namin na nakatira sa isang boarding house sa Lumboy, Barangay Nalil. Doon din po sa Bonggao. Paano naman pati mayor nila may bahay sa Bonggao nakatira lang. Sabi niya, kaya paano nila malalaman ang totoong nangyayari sa mga beneficiaries ng DSWD program dito sa amin kung lagi silang nasa Bonggao? Ayun, dami. Okay, ang dami pong pasok. Anyway, babasahin natin to pag meron pa tayo sapat na oras. Maraming salamat dyan sa Tawi-Tawi. At sa South Ubian, binanggit lang natin yung illegal entrance dyan sa South Ubian, sa Laon, Tabawan. Dami kasi mga temper type dyan mga temper na nagbibiyahe papuntang papuntang Inter-Island doon na mga doon sa mismo sa Tawi-Tawi. Pero nakakapunta pa rin yan doon sa sa Malaysia. Nung ako pumasok ng Sabah, yung kayo noon, saan kayo noon? Si Tangkay. Alis siya ng sinakyan ko, barko, papuntang si Tangkay. Tapos yung from si Tangkay to... may jongkong na.
Papunta Illegal, kami, illegal. Papunta kaming Sandakan. Naharang kami sa dagat. At di ba sabi ko, napagkamalan pa nga akong espiya. Anyway, mga kaibigan, pumasok ako ng illegal doon upang gumawa ng balita. Upang malaman kung anong sitwasyon ng mga Pilipino. Mga Pilipino doon, gutom. Pag walang pera, nako, napakahirap ng buhay doon kung wala kang trabaho. Pero mura sa Sabah, Malaysia. Karamihan dyan mga Chinese. Doon sa lugar ko, mga Chinese, tsaka yung mga Bugis kung tawagin, mga Indonesian, yung medyo may itim. Yun, lagi nag-aarambulan yung mga Pinoy, tsaka mga Bugis doon. Yung mga Pilipino doon, palahubog talaga, basta Pinoy. Imagine, kahit suka, lagyan lang ng Coca-Cola. Fights na. Kaya maubos nila isang galong suka para sila mga zombie. Kulay puti na lahat, pati labi nila. Ay, siyempre, imagine, suka, lagyan mo ng Coca-Cola. Suka lagyan ng Coca-Cola. Tapos yung beer na iniinom namin doon, maitim. Stout kung tawagin. Guinness. Yan ang iniinom namin doon. Tapos yung sigarilyo, kalimutan ko na sigarilyong hinihit-hit ko ron Walang garam. Yung garam, yung maamoy. May amoy. At hindi na amoy nun, parang amoy prutas. Garam. Bawal manigarilyo rin sa lugar ko. Pinagtatrabahuhan ko Kaya ang ginagawa ko, mga kaibigan, yung mga upos na sigarilyo, binabaong ko sa lupa. Minsan, pinitik ko yan, napunta sa kapitbahay, nagpanik ako. Ang ginawa ko, kumuha ko ng yung hanger. Yung hanger, diniretso ko para sungkitin uli yung upos na sigarilyo. Alam nyo, mga kaibigan, napakahirap talaga ng buhay din. Kung lalaki ka, tapos wala kang kasama, ikaw lang mag-iisa. Ako. Gutom na gutom yung mga lalaking Pilipino ron. Pero ang purpose mo doon, talagang hindi magtrabaho. Hindi, yung pagtatrabaho ko para malaman ko kung ano yung dinaranas ng mga Pilipino. Talaga yung mga yung paghihirap. Sweldo ron, 2,000 lang. Sweldo ko, 200 ringgits Isang buwan, 2,000 lang. Noong panahon na yun, times 10 lang Kaya mahirap talaga buhay ng mga Pilipino ron. Karamihan sa mga palm oil plantations, construction, yan. Ang matindi, pag nag-ooperate yung mga polis, naghahanap ng IC, yung identity cards. Talagang dampot ka ron. Ako, minsan, salubong ko lang yung mga polis doon. Naka-short pants lang ako, parang baliwala lang. Hindi naman siguro. Kasi, pero mukha kang turista kawawa talaga mga Pilipino, yung mga bading, yung mga bakla, umaakyat sa barko, mga seaman. Nagbebenta ng panandali ang aliw. Nako, grabe. Ang binabayad sa kanila, magkano lang? 10 ringgits, 20 ringgits. Talagang pahirapan doon. May mga naging kaibigan akong bakla doon. Ang ginagawa ko, pwede bang pagupit, libre? Okay yan. Minsan, doon pa ako naliligo sa bahay. Bahay doon talaga, survival. At nagtrabaho ako doon. Janitor sa gabi, sa araw. Nagtuturo sa mga bata. Daycare. Daycare, bahay na ginawang daycare center. Hirap pala, sa pagpunta pa lang doon, talagang talaga hirap na lolokohin ka ng kapwa mo Pinoy. Ako, yung jacket ko, kinuha nung isang Pilipinong taga-Sulu yata, taga-Tawi-Tawi na nasa Sabah. At tapos sabi sa akin, meron ka ba dalang pera? Meron ako, 1,500, palitan mo. So 1,500, kung papalitan mo sa ringgit siya, ilan? Ginugulang ako. Kulang ang binigay sa akin. Nung kinukompute ko, parang yung times lang times 7 yata o times 6. Sabi ko, kulang, mali. May calculator. Sabi, mali calculator mo, eto. Hindi. Sabi ko, may calculator din ako. Eto, tignan mo, hindi kinumpute ko. Sabi niya sa akin, yung calculator mo mahina, baterya, tsaka fake. Sa akin, hindi. Ay, kakainis. Talagang, mga kapwa ko Muslim. Talagang, tapos paglabas namin nun, sumakay na kami sa sasakyan. Para kami sardinas.
Siguro akala noon marunong lang itong Oo. Arabo ito sabi na, Oo. pero marunong lang magsalita ng Pilipino ito Tapos siguro pagkakilala sa'yo pagsakay namin, marami kami. Pagsakay namin sa kotse, yung driver, mukhang may racket din dahil biglang pumara sa isang poste. Madaling araw yun, mga kaibigan. Tapos sabi niya, may diferensya daw yung makina. So binuksan niya yung hood. Tapos, nung natapos na yung check, binagsak yung hood. Maya-maya, ito na, may dumating na isang kotse. Mga pulis daw sila. Kinunan naman kami ng pera. Anak ng pating talaga. Pagdating naman dun sa bahay, meron akong sinamahan Yung sinamahan ko, human trafficker. Taga Sambuanga, mga kaibigan. Kalimutan ko na lang yung pangalan nito, pero ginawa ko ng balita yan. Para sa Gold Star Daily Regional Newspaper. Gold pa rin. Tapos siya, mga kaibigan, pagdating ko sa bahay nila, parang isang kwarto lang, isang papag. May mga kaldero, kala ko may mga pagkain. Pagbukas ko, wala. Walang laman. Mukhang ilang araw nang nakatenga yung kaldero doon. May naawa sa akin, nagbagandang loob na babae, Bisaya. Sabi, dito ka sumama sa akin, delikado dyan. Papasok kita ng trabaho. So, hinanapan nga ako ng trabaho. Siguro mga isang gabi lang ako dun sa lugar na yun dahil hindi maganda, magulo. Tapos yung parang Islam area. Buti na lang may nagbagandang loob na Pilipina. Sabi ko, maging girlfriend ko kaya ito, mabuhay kaya ako. Ano yung trabaho ng Pilipina? May trabaho siya. Talagang meron siyang IC. Oo. So yung kumup-kup naman sa akin doon, mga taga Sambuanga rin, mababait. Pinakain ako, libre laba, lahat. Muslim din, Muslim. Hindi, Kristiyano. Mababait talaga. Taga dyan sa Barangay Tituan. Lahat ng pamilya na doon sa at hindi ko na lang talaga na bayaran man lang ng utang na loob So, yun, kung pagkain, walang problema. Siyempre, mabigat pag ako kumakain, ibang tao, di ba? Yung kakainin nila, ihahati pa, bibigay pa sa akin. Hindi naman sila mayaman, kahoy yung bahay. Pero may mga trabaho yung anak. Hindi ka naman pumayat doon Hindi, nakakahiya kasi minsan nagigising ako ng alas 9, alas 8:30. Gising na pala sila lahat. Pagbangon ko, may pera ng isang itlog, kanin doon sa lamesa. Kaya minsan talaga napipilitan akong gumising na maaga. Gising nila 7 o'clock, gising na lahat Ako na lang natutulog. Pati mga damit ko, nag-uumit pa ako ng mga sabon-sabon para may panlaba. Kawawa naman. Hindi man lang ako. Nakapagpaalam naman ako, kaya lang hindi nga ako nakapagbayad ng aking malaking utang na loob sa kanila. Dami talagang mga Pilipino doon talagang kayod talaga. Ang problema kasi, mga kaibigan, pag sinabing Malaysia, ang unang iisipin natin, malaki yung sweldo. Totoo, malaki kasi times 10 1 ringgit, sumweldo ka ng 1,000 ringgit times 10, malaki na yan, 10,000 na yan. Di ba? Yung mga ganung bagay, kaya lang talagang ang in-demand doon yung mga skilled workers. Marunong sa construction, marunong mga mekaniko, mga laborer, yan. Welder, mga ganun. Pero napakahirap ng buhay. Mga magtrabaho, kunwari sa restaurant, dapat may IC ka. May IC talaga. Oo. Kasi yung pinasukan ko, yung mga anak niya, talaga may mababait naman, mababait. Si Aunt Popo. Popo ang tawag sa kanya. Popo. Sa isang subdivision nakatira. Wala namang problema sa pagkain. Kain lang hanggang gusto mo. Tapos yung kwarto ko, maliit lang. Sabi ko nga doon sa isang maid gusto mo tabi na lang tayo. Ipaghilom diha. Bisaya. Grabe na, napakahirap. Ilang buwan ka doon? Dalawa? Matagal-tagal din. Ilang buwan din ako nagtrabaho doon. Pero yung pag-uwi ko, backdoor pa rin. So, talagang nalaman ko kung paano sumibat at paano bumalik ng illegal. So, ang ginawa ko, meron din ako mga contacts doon, nagtatanong-tanong. Siyempre, bawat tanong may bayad yun. So, may mga lugar doon na
Ang mga bahay kasi doon parang di sa Buanga rin yung mga houses on stilts na nasa dagat yung mga bahay-bahay. So yung mga lancha nakakapasok lang doon, nakakapasok sa mga bahay-bahay dahil sa dagat. So susunduin ng lancha yung maliit na lancha yung lugar. Kayo mga pasahero, bayad ka ng 1,500, di ba? Pesos o 3,000. Tapos ihahatid ka na papuntang Sitangkay uli. So ganun lang, minsan nga kami sa sobrang low tide, nasa kalagitnaan kami ng dagat tumatama kami sa mga coral reef. So yun ang nakikita natin na talagang kakaawa. Pero problema mga kaibigan, dyan sa mga taga-Tawi-Tawi, sa Sulu, sa Basilan, lahat o sa iba pang bahagi ng Mindanao, kung gusto ninyong magpunta sa Malaysia, kumuha kayo ng passport. Hindi nyo na kailangan ng visa dyan. Passport lang ang kailangan dyan. Pumunta kayo as tourist, mamasyal kayo doon. O kaya habang namamasyal kayo, maaari kayo maghanap ng trabaho. At pag meron kayong nakita ng trabaho at nagustuhan ng Malaysiano, employer yung kayo, so maaari siya magbigay ng visa ngayon. So ang gagawin mo, antay mo yung visa. Pag nakakuha mo yung visa, trabaho ka na ulit. Madali lang kumuha ng passport. Kailangan nyo lang dyan government IDs. Hindi nyo na kailangan ng mga clearance from the police o kaya sa National Bureau of Investigation. Tinanggal na ni Pangulong Duterte yan. Ang kailangan nyo lamang dyan litrato, personal appearance, at saka yung dalawang valid government IDs. At makakapunta na kayo sa Malaysia. Kung nasa Malaysia kayo, wala kayong visa dahil tourist kayo, passport lang, maaari kayong, kunyari, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan yung itatagal nyo dyan. Bago mag-expire yan, lipat naman kayo sa ibang bayan, sa ibang bansa. Diba? Tawid naman kayo ng ibang lugar. Punta kayo sa Indonesia or whatever. And then, pagdating nyo doon, magpapatatak uli kayo. So, 1 linggo, 3 linggo, 1 buwan. O, di balik uli kayo ng Malaysia. Ganun lang na, bayad-bayad lang yan. Makahanap ng trabaho. Hanggang makahanap ka ng trabaho. Oo. So, ganun lang. Kaya, wag na kayong matakot na kumuha ng passport. Napakamura lamang ng passport ngayon. Kaya ngayon ang ina-encourage natin yung mga gustong magtrabaho sa Malaysia, kailangan meron kayong mga dokumento. Kasi sa passport kailangan ng government IDs, lisensya ba or what, o voter's ID. Napakaganda dyan sa Malaysia, sa Sabah. Siyempre, mas maganda sa KL, sa Kuala Lumpur. Kasi kung sa Zamboanga, walang mangyayari sa inyo. Napakahirap ng trabaho dito. Makahanap kayo ng trabaho dito. Yung mga Chinamen nga dito, nagpapasweldo, 100 lang isang araw. 12 oras pa nakatayo. Hindi natin malaman sa Department of Labor and Employment kung anong ginagawa. Hindi nyo huli-huli. Pasaran ninyo. Ako. Yung mga nagpapasweldo ng mababa sa minimum wage na pinaiiral ng ating batas. Pero mga kaibigan, mag-commercial break man tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tagna nato mga kaigsunan, alas 2:32 na alas 2:32 na. Kinilang gyapon sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Si Abdel di silang gyapon ug atong anchorman si Al Jacinto. Nasayon mga kaigsunan, story niya katong dito pa siya miadtong atong diya sa Malaysia mga kaigsunan. Murag nindot po ang iyang istorya, no? Wala mo ba itong trabaho sa dito? Ang iya lang dito nga, iya lang mas writer man po na siya. Aron nga masayran lang po itong tinuod ba nga istorya sa uban nga nagkalisod-lisod, nagkapuliki-puliki nga itong mga babayan, mga Pilipino dito sa
Malaysia. So giadto niya suicide mga kaigsunan. Kunya sa 2,000 ra gud ang iyang allowance ang gihatag sa iyang bossing. So mao na ang mga tao dito nagkalisod o ginaadto gyapon kanila gyud moadto daglaing lugar no. Mo kanang musulod tag illegal, walay mga babeles na wa na kay magkatrabaho ganin ang uban apan lagi kang gulagay IC maadto ba nila. Mao nang ginasikop sa mga pulis dito pero matod pa nga o gusto gid mo trabaho dito sa laing lugar ni anang matong mga kanang Malaysia. Now nalan mo kuha na lang taga passport mga usa ka bulan ba o pila ka bulan ba atong kuhawon passport nya mahantod nga makakita tag trabaho dito legal pa ang atong pagsulod ni anang lugar kay isang backdoor ta walay mga kasulatan walay mga kapapeles way puhon nga masakpan ta sa mga otoridad diha na lisod na ba daw kaayo kanang masakpan ta nila unya ang uban mga uli dito no kalbo yung taon nagana ko parinte dito akong parinting nasakpan yung taon dito sa Sabah gikalbo iyang istorya nagkapulikin nagkahilak-hilak dito sa kulungan ni anang itong pulis dito sa police station dito sa Malaysia mga kaigsunan kay patulgong ka ni anang daghang kaayog kuan unsa ni kana bitawng mamaak nga na magsupsop dugo kuting ba na sa tuwa unya ang pagkaon daw dito pastilan pa murting pa puting di maayo hugaw pa sa hugaw mga kaigsunan ang pagkaon dito. Unya, di ka magkagawan, pirmi kag bukbukon, basta lagi, o gwinon silang wala kay kasulatan daw, kay papeles, pakita sa mga pulis ito. Manikap, ng uban po lagi, swerte po, basta kusog lang po kang mudagan, kusog po kang mutago, nainana ang uban dito, tago, gawas, trabaho, ana, unya, naapoy mga mailhan dito, nga dugay ng mga tao dito, mo na, ila pong ininunan nga, diri na ako, dili na sa ko arbor na dili ko sir kay nani ana na siya nangita nagtrabaho nang uban po mga pulis dito nga kasabot pod naapoy hunahunang naapoy kasing-kasing maingon sila nga pagkamaayo so basta na tagay lang may ginani para ana naay pang kape-kape po namo so mao na mga kaigsunan ang hitabo dito nga kinilig ang atong angkorman iyang gisuta dito gisuna dito sa may mga kalihukan sa atong mga Pilipino dito tinuban nagkapuliki nagkalisod-lisod tinuod man pud ay no so iyan ang gisuwat ang tanan pero mga pila ka tuig nito miagi mga kaigsunan so mao kana ang panghitabo istorya ni anang Malaysia mga kaigsunan so ang ato dire ug pananglit nga gusto mandag moadtog Malaysia magkuha tag passport kanang legal ba tama. Anyway mga kabigan, ay may magandang balita tayo. Trabaho. Mga kinig kayo, mga graduate ng medical field at education. Merong hiring ngayon. May job openings for 105,000 positions. Dyan sa Department of Education at Department of Health. Kaya dapat ihanda na inyong mga resume. Kung kayo nagtapos sa kursong may kinalaman sa edukasyon at medical field. Dahil sa susunod na taon ay nakatakda ng kumuha ang DepEd at DOH ng karagdagang empleyado. Nakuha natin impormasyon mula kay Congressman Gerald Gulyas. Sinabi ni Gulyas mga kaibigan na may karagdagang pera o budget ang dalawang ahensya ng pamahalaan at ito ay nasa 2018 national budget na nagkakahalaga ng 3.76 trillion. Wow! Ngayon na nagsisimula yung yung diringgit itong budget ng
ating national government. At malaking chunk nito mga kaibigan mapupunta sa DepEd at DOH. Ayon kay Gulyas mga kaibigan, kukuha ang DepEd ng 81,100 na teachers starting next year. 6 na buwan na lang ang hintay natin. Naka. At tiyak na daragsain ang mga DepEd na mga aplikante. Sa Department of Health naman, mahigit 24,000 na health professionals ang kailangan upang i-deploy sa mga rural districts sa buong bansa. At kabilang sa mga kakailanganin ng Department of Health ay 20,500 nurses, registered nurses, 3,100 na midwives, at 446 na doctors, at 324 na dentists. Diba? Sabi pa mga kaibigan ni Gulas, nung nakaraang taon ay nadagdagan ng 16,900 registered nurses sa buong bansa ang Department of Health, pero kulang pa rin. At sa kasalukuyan mga kaibigan, pero ito swerte itong mga bagong ma-hire. Dahil sa ngayon ang sweldo ng isang nurse mga kaibigan sa government nurses ay 19,620. Yan ang sweldo ng nurses o kaya ng mga teachers. Kasi salary grade 11 na yata kung di tayo nagkakamali. At mula namang Enero ng 2018 o next year, magiging 20,179 na ang sweldo nito. Baba pa rin. Alam nyo mga kaibigan, sa ibang bansa, ang sweldo ng isang teacher, nurse, umaabot ng 100,000. Meron dyan, pag master ka sa nursing, 200,000. Lalo na pag nasa Middle East ka o kaya sa London, sa UK. Lang kami. Sabi ng kanta, grade 1 lang ang inaabot ko. Oo, tama. Wala tayo. Stuck ka sa 3,000, stuck ako sa 2,000. Isang buwan. Talagang naniniwala ka sa Diyos, magdasal ka na lang na sana mahaba pa itatakbo ng Radyo Mindanao. Wala na ito na sana takbo kaya yung mga advertisers dyan, tulungan ninyo ang Radyo Mindanao dahil kami mga kaibigan ay nag-e-exist dahil sa suporta ng publiko. Para kaming National Public Radio. Para tayong Voice of America. Para tayong NHK ng Japan. Etong Radyo Mindanao mga kaibigan, nabubuhay kami dahil sa suporta ng iba't ibang tao, iba't ibang organisasyon. Mababait at mabubuti at mga galanteng tao, individual. Maawa kayo, tulungan kami. Kahit na 2,000 lagi sweldo namin, ayos na. Buti pa ako 3,000 Yung angkuhan ko 2,000. Pag naging 3,000 na rin ako, ititigil na ako mag-Maggi lunch, Maggi dinner, Maggi breakfast. Magle-level up na ako, magiging Maggi with hauna na yan, pandesal. Napakahirap talaga ng buhay. Ayos ka dito sa amin mga kaibigan. Hanapin nyo lamang si Mr. Sammy Said, yung aming sales manager ng Radyo Mindanao at ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Daming racket ito si Mr. Sammy Said. Talaga Said na Said. Matindi ang pangangailangan. W. Wala. Magpa-advertise na kayo rito para tuloy-tuloy ang ating programa. Buti na lamang may mga media partners tayo. Salamat sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. At yung aming broadcast ng Radyo Mindanao ay laging nasa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa MindanaoExaminer.com. Alright, sa pangbalita, hot water ngayon ng Bureau of Customs. Dahil nakalusot yung 6.4 billion na halaga ng shabu. Okay. Grabe, ilan tonelada ng shabu to. Napakadami, galing sa China. Kung hindi pa nagbigay ng intelligence yung Beijing o yung bansang China,
sa pamamagitan ng kanilang embassy, hindi pa malalaman ng Pilipinas, ng Bureau of Customs na may pumasok na ganyang kalaking halaga ng shabu. Grabe. Buti na lamang at nagtimbre kagad. Mabilis ang naging kilos ng ating mga otoridad. At na-raid kagad yung warehouse na kung saan ay ipinuslit, tinago itong napakadaming shabu, mga kaibigan. Imagine 6.4 billion. Hindi milyon kundi bilyon. Bilyones. At yung nagpalusot itong custom officials, nawawala na, nagtatago. Animal ka talaga. Marami kang pamilyang sisirain, yari ka kay Tatay Digong. Pero tiniyak naman ng palasyo, mga kaibigan, na hindi palalampasin ni Tatay Digong itong insidente ng pagkakapuslit sa napakadaming shabu. Nagkakahalaga nga ito ng 6.4 billion. Ito sinabi kanina, mga kaibigan, ni Secretary Martin Andanar ng PCOO ng Presidential Communications Office. At pinag-aaralan na ni Tatay Digong kung ano magiging aksyon sa issue. Lalo na't mainit ito sa illegal na droga. Meron kayo matotokhang dyan sa Bureau of Customs. And diba si Commissioner Paldo niya? Oo, susabit si Paldo dahil yung may-ari ng warehouse, nagpalitrato pa sa kanya. Dalawa pa sila. May litrato lumabas. Meron tong inquiry dyan sa Kongreso. Sabi sa kanya, ba't ka nagpalitrato? Dyan sa House of, sa Congress, ba't ka nagpalitrato dito sa suspect na may-ari nitong warehouse? Baka naman sabihin kasi na ingrato ko, kaya doon siya nagpalitrato. Naku pa. Malay ko ba naman kung yan ano ba naman, nagpalitrato na naman. Kaya ingat kayo sa kung sino mga pinaglilitratuhan nyo. Ayon pa kay Andanar, magkikita sila ni Pangulong Duterte mamaya at aalamin niya kung ano magiging aksyon sa kontrobersyang kinakaharap ng Bureau of Customs. Maingat na ingat naman, mga kaibigan, si Customs Commissioner Nicanor Faldon sa hirit ng mga senador sa anong nangyaring inquiry dyan. Sabit dyan. Delikado yan, mga kaibigan. Dahil patunay lamang to na inefficient yung sistema ng Bureau of Customs. Kaya nga kinwestiyon ng Kamara mga opisyal ng BOC o ng Bureau of Customs hinggil sa paglusot sa ahensya ng naturang shabu noong Mayo pa to, mga kaibigan. Pero yung isang araw lamang ito pumutok. Sabi pa ni Robert Ace Barbers, mga kaibigan, Congressman Robert Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs, ay hindi malinaw kung paano nakapasok itong mga cargo. Pero dumaan to sa express lane, mga kaibigan, sa green lane ng DOC dyan sa port area. Kaya ito ay patunay lamang, mga kaibigan, na butas ang sistema. Yung x-ray machine nila hindi talagang, hindi, kahit may x-ray, talaga pinalusot nga. Pinalusot talaga. Dahil talagang may nagpalabas. At hindi lamang yan, hindi ilang container yan Marami pang container ang nakalabas dyan sa Bureau of Customs. Na natira. Okay. 6.4 billion. Hindi na natira. Yun na lang ang naamoy. Marami pa nakakalusot yan. Dyan lang sa Zamboanga City. Yung mga bigas nga nawawala mga asukal nawawala. Di ba? What more dyan pa sa Maynila, sa port area. Naku po, kayo naman. May mga brokers kasi yan. Malaking pera pero shabu, mga lintik kayo. Mayayari kay Tatay Digong. Napakalaking halaga ng shabu. 6.4 billion. Naku po. Grabe. Kaya naman tuloy-tuloy na naman ng tokhang. Kaya kailangan ingat, mga kaibigan. Pag meron kayong natunugang talamak na droga sa inyong lugar, sumbong nyo kaagad. Tawag sa 911, di ba? 166. Tawag kayo para matigil na itong problema sa droga. Di ba, mga kaibigan? Sakit sa ulo yan. Dahil lumalabas na nagkaroon ng suhulan dyan sa Bureau of Customs.
Kasi milyones din ang suhulan dyan nakasilaw yan. No, siyempre. Pero hawak na ngayon mga kaibigan ng Senado. Yung listahan ng mga opisyal ng Bureau of Customs na di umano'y nasuhulan upang makalusot tong shabu dyan sa Green Lane. At itong listahan ay ibinigay ni Mark Ruben Taguba II sa isang executive session sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga dyan sa shipment. Mabigat to. At itong paratang ni Taguba, dapat talagang imbestigahan to. Kaya nga, pag sinabing executive sessions mga kaibigan, closed door to, hindi to allowed ang media. Kasi may mga pangalan siyang ibinigay. At isa dito ay itong Chinese national na si Richard Tan. Ito yung ihinuso ni Taguba ayon sa ilang sources natin dyan sa Senado. Mabuti na lang tumawag ang China. Kaya nga natumbok itong si Richard Tan. Okay. Nako, ito na nga matindi. Sinabi naman ni Feldon mga kaibigan sa pagdinig ng Senado kahapon na simula ng masuspende ang Risk Management Officer na si Laribert Hilario na siyang nag-encode ng shipment na dumarating mula sa ibang bansa papunta sa green or yellow or red lane ay daraan daw sa kanya. Naku po. Ito nga ba? Nawawala. Napakadaming problema. Pero maganda rito, dapat malaman na kung sino yung nagpalusot nito. Dapat magsalita tong si Taguba at saka tong si Hilario. Hindi pa pwedeng hindi. Dahil malilintikan kayo kay Tatay Digong Duterte. Imagine 6.4 billion. Grabe yan. Anyway, speaking of Kongreso at Senado, mukhang magbubukas ang investigasyon mga kaibigan ng Senado sa pagkakapatay kay Mayor Paruhinog ng Ozamis City sa nangyaring raid sa kanyang bahay. Ang Senado, si Richard Gordon. Dahil grabe yun. Talagang dapat imbestigahan yan. Dahil overkill yan. Merong isang witness, ayon sa witness na lumabas sa balita kagabi sa television, lahat daw sila pinapasok sa isang kwarto. Lahat ng mga... Lahat, mga kaibigan. Imagine, nung nasa loob na sila ng isang kwarto, hinagisan daw sila ng granada ng isang pulis saka sinarado yung pinto. At bagamat may tama yung witness, nagpatay-patay na lamang siya para makaiwas na, makaligtas na. Mayroon pang CCTV, dapat matingnan nila yun. Hindi, yung CCTV kinuha na. Kinuha ng grupo nitong Chief Inspector Juby Espidedo pala. Yung hepe ng pulisya ng Ozamis. Anyway, tignan natin mga kaibigan. Pero wala pang sinasabi si Tatay Digong tungkol dyan, tahimik pa. Investigahan pa ka na mga kaigsunan ng mga panghitabo ng mga unsang-unsang mga panghitabo dito sa Ozamis City. Nagkadubay ko Ozamis City mga kaigsunan. Daming bangko dyan maraming bangko dyan. Marami rin gang dyan. Kuratong Balaling. Daming pera. Pero bago tayo magtapos, paalala na doon sa mga naghahanap ng pagkakakitaan, mga naghahanap ng mga sideline. Maaari kayo magpunta sa iBasic Mega Center sa Zamboanga City. Sa third floor lamang ito mga kaibigan. Tabi ng Desk Appliances, iBasic Mega Center. At maaari kayong bumili ng mga produkto katulad ng Green Veggie Juice, Cafe Azul, Vascular Care o Vascare Flash Out Eye Restore. At napakaganda nitong katawan. At makakatulong sa inyong kalusugan, kikita pa kayo. Diba? Habang umiinom kayo para maging healthy kayo and active sa inyong lifestyle, ay siguradong makakatulong to sa inyong livelihood.
Napakaganda. Napakaganda ng mga produkto nila, talagang garantisado. Dahil tayo, umiinom tayo dyan. Yung flush out, yan ang ating iniinom dahil paggising natin, ako, diretso ka agad sa banyo, labas, flush out talaga mga toxin. Maaari niyong tawagan mga kaibigan si Asti ng iBasic kung gusto niyo umorder, kung kayo nasa outside Zamboanga o sa ibang lugar o kaya mag-inquire. Tawag na kayo sa 0995 996 8969. Ulitin natin mga kaibigan, maaari kayong tumawag kay Asti, yung manager ng iBasic Mega Center sa Zamboanga City, 3rd floor, tabi lamang ng Des Appliances, sa kanyang cellphone number upang malaman ninyo ang paraan, proseso upang maka-order. 0995 996 8969. Dalan tayong oras. Ay mga kaigsunan, ayaw yung tao magkasumod, ugma na po pohon, mabalag yapon ang among tulumanon, ang Radyo Mindanao, kinilang yapon si Abdel Mayon nga daghang salamat sa inyo ang tanan. Alright, daghang salamat sa imo bay. Mga abigan, maraming salamat. Ako, isang oras na naman tayo nagsama-sama. Huwag nyo kalimutan yung iBasic. Mga products na pagaling. Hanggang sa susunod na bukas. Ay, JT natin ba bukas? Hindi pa. Thursday pa, no? Alright, thank you very much mga kaibigan. Isang oras na pakikipagtalakayan. Ito po yung balikod. Alazinto. Sabi, I love you. Mama. Chup chup.